Oh, binura na, pambihira. Why is that? 167 of his YouTube videos, some of which violate. Eh, bayad na kasi. Gawin niya kasipagan. Ito bang tao na to ay fake news? Eh, kasi puro fake news ang ginagawa. Or ito bang taon to mukhang views? Kasi ang lahat ng ginagawang balita ay walang halong katotohanan. Oh, kayo humusga. Hindi ko po kayo husga. Hindi po ako maghuhusga. Pero tingnan nyo, kaya nga sinasabi ko makikita nyo naman sa karakter ng tao, magpapaulit-ulit ang kanyang mga ginagawa. O, katulad nito, ano ba paulit-ulit na ginagawa nitong tao na to? Rappler learns Wednesday, July 6 that vlogger Sankay Janjan took down 167 of his... Oh, binura na, pambihira. Why is that? 167 of his YouTube videos, some of which violate. Eh, bayad na kasi. Ang video naman kasi, special politics yan. Napapanis kasi yan mabilis mapanis yan. So, pag yan nabayaran na ni YouTube, yung views niyan, posible after 3 months, 6 months, wala na nanonood niyan kasi politics, hindi naman niya katulad paano magkaroon ng jowa? May manunood ngayon yan. After 10 years, may nanonood pa rin. Ito, pwede niya nang ibagsak. Pwede niya nang burahin kasi bayad na. Baka wala na rin naman nanonood nun. Hindi natin alam pero hindi po yun ang issue. Ang issue, bakit mo tinanggal? Ay, tinanggal na. YouTube videos, some of which violate the tech platform's policy. Nako. Tinanggal. Ito may nagsasabi kasi inalis na ebidensya. Oy, Sangkay! Ito'y tanong laang. Totoo ba na sinabi mo may Talano Gold? Tapos binura mo. Binura mo daw yung video mo na sinasabing Talano Gold. Kaya lang nakasave kay Banat Bay yan Hindi, tanungin kita. Talaga man may katotohanan yun. Baka Talano Gold, baka naman pwede mo akong hatian dyan. Chap-chap. Or kahit hindi, kahit 10% lang. Sige na. Hindi ko na paulit-ulitin yung Talano Gold dito. Hindi na. Pingi 10%. Siya ba nagsabi nung Talano Gold? Nako. Wag tayo ganon. Ba't tinitira mo yung Coach Oli? Ang dami kasing napaniwala. Isipin mo, ito naman kasing mga Pilipino, mga eng-eng, isipin mo maniwala kayo sa Talano Gold. O hindi ba naman kayo isang katutak na eng-eng? Pati pala yung ka-eng-eng yan, nanganganak. On harassment and COVID-19 disinformation. This comes after a Rappler investigation that reviewed Sankay Janjan's videos from 2017 to 2022 and identified the common themes and conspiracy theories amplified in his vlogs, as well as the frequent targets of his attacks. According to statistics website Social Blade, Haboya lost a combined 20 million views from the now unavailable videos starting Sunday, June 26. Of the 167 videos, 151 were removed by Haboya, while the other 16 were switched to private. Private pa. Yung iba tinanggal, so nawalan siya ng maraming views. Millions. Millions ba? Nako. Ay. Tapos yung iba pina-private. Mga ulinyas, magpa-private show ako. Pwede ba yon? Many of these videos violate YouTube's harassment policies, which state content which repeatedly targets an identifiable individual across several uploads may be removed. Former Vice President Lenny Robredo was the most frequent target of his attacks in his videos. Haboya also takes down 24 videos related to COVID-19, some of which amplified conspiracy theories explicitly prohibited in YouTube's medical disinformation policies.
Ayan, nagpapakalat. In short, medical disinformation policies, nagpapakalat ng fake news sa Tagalog, no, nang patungkol diyan sa COVID. Oh, wala, dapat hindi nagpapakalat ng mga medical na ganyan. Oh, wag kang magalit sa akin, sangkay. Hatian mo na lang ako kung meron ka diyan. Talano Gold. Sila ang nagsabi. Rappler. Kawayan mo naman yung Rappler, sangkay. Best friends kayo eh. May Illuminati pa yan? Illuminati pa. Talaga, pati ikaw naniwala ka sa Illuminati. Ako po paulit-ulit ko sinasabi sa inyo, yung plano ni Secretary Attorney Trixie na magkaroon ng vlogger dyan sa loob, ako pabor ako dyan. Kasi ako naniniwala, meron naman talaga mga BBM vloggers na legit, na maaayos, na may utak, matatalino. Pero ikaw pa nag-head ng grupo nyo na gustong makapasok dyan. Anak na. Isipin mo, Talano Gold, tapos itong may binasabi pa dito sila na Illuminati. Tapos meron ka pang pinapakalat dito sa COVID-19 na misinformation. Ano ba naman? Tapos i-head mo yung mga vloggers ng BBM. Hindi, meron po talaga mga magagaling na vloggers ng BBM, pero wag ikaw. Ito, uso na naman, ha? Uso na naman tong dengue. Ako, pagkatapos nitong COVID, dengue, baka President Marcos, huwag kayo masyadong maglalabas. Baka kayo magka-dengue, ha? 205 ang kumpirmadong kaso ng dengue sa lungsod mula January 1 hanggang June 25. 30% na mas mataas yan kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Ikatlo ang Maynila sa 5 lungsod ng NCR na may pinakamaraming kaso ng dengue base sa datos ng Department of Health. Ito yung ha? Mga syudad sa NCR may pinakamaraming dengue cases. Quezon City, Caloocan, Maynila, Taguig, Valenzuela. Naku, mag-ingat po tayo sa dyan sa NCR, ha? Ayan, maglinis kayo. Iwasan ng mga kiti-kiti. Alam mo pa nga pinaggagalingan ng mga dengue, yung mga tubig, yung mga stagnant na tubig, yung matagal nakaipon. Syempre, pagka tag-ulan, nangyayari talaga yan. Kasi may alam nyo naman sa Pilipinas, konting ulan, may baha. Tapos hindi agad bumababa, diyan naiitlogan ng mga lamok, tapos nagkakadengue. Try your best na lang na panatiliing malinis ang paligid. Kaya nga ako kanina may kinausap na ako dito sa bahay na papalinis ko tong gilid kasi medyo masukal na eh. Delikado dahil diyan nagpupunta ang mga lamok sa pagkamasukal yung lugar. Pati yung mga ipon-ipon ng tubig. Mag-iingat na lang po tayo, ha? Very active ang dengue ngayon. At di umano ay parang nagkakaroon pa ng isipin mo kung ang presidente nga nagkaroon ng COVID, kayo pa. Ingat na lang, ha? Ingat pa rin. Sa COVID, tatandaan natin, face mask pa rin. At sa dengue.